Gising na ba kayo mga kababayan? Magandang hapon sa inyo. Ako nga po pala ang inyong Makata ng Bayan. Ang Pilipinas ngayon ay inalipin at inapin ang korupsyon at kasinungalingan. Ang ating bayan ay sinasakop ng mga buhayang kahaman. Kaya gising kabataan, tinatawag tayo ng ating inang bayan. Nakikita at naririnig ninyo kung paano inaapi ng kasinungalingan ang katotohanan. Ang katotohanan ay ginagawang kasinungalingan. Ang kasinungalingan ay ginagawang katotohanan. Ang tama ay ginagawang mali. Ang mali ay ginagawang tama. Ang masama ay ginagawa nilang mabuti. At ang mabuti ay ginagawa nilang masama. Kaya lumabas kayo at ipagtanggol ninyo ang katotohanan. Huwag kayong matakot. Dahil kapag ikaw ay nasa katotohanan, kasama natin ang Diyos. Kung ang lahat ng nagsasabi ng katotohanan ay kinukulong, makukulong tayo para sa pag-ibig sa inang bayan. Ito ang bandila ng Pilipinas. Ito ang simbolo ng ating pangarap upang makalaya sa matinding paghihirap. Ito ang simbolo ng pag-aalay ng buhay at dugo para sa pag-ibig sa inang bayan. Subalit ngayon, inaapi at pinagtaksilan ng mga mapangabusong politiko na nasa kapangyarihan. Patawad aking mahal na inang bayan, sapagkat ang mga anak mo'y hindi nagkakaisa para sa iyong kalayaan. Subalit gaya ng isang awit ng pagmamahal sa bayan, paninindigan natin ang panunumpa sa watawat hanggang kamatayan. Naririnig niyo ang ating panatang mga kabayan. Nanunumpa tayo sa watawat ng Pilipinas na iaalay natin ang ating buhay para sa Kanya. Pilipinas, ang ating inang bayan. Inalipin at inapin ang korupsyon at kasinungalingan. Ipinagkait ang hustisya at katarungan. Mas inuna ang politika kaysa sa bayan. Pilipino dapat ang pinaglingkuran, pero bakit buhaya ang pinoprotektahan? Ninakaw ang ating pinagpaguran, kaya sisingilin natin sila bilang kabayaran. Ilang buwis pa ang mawawala, ilang bahay pa ang masisira, ilang Pilipino pa ang lulubog sa baha, ilang politiko pa ang magsasamantala. Namuhay tayo sa pagiging tanga, nagmamalimos tayo sa sarili nating pera. Ang puno kapag nabubulok ay hindi na namumunga. Para tayong pinapaakyat sa bulok na sanga. Katulad ng bayan ko, naghihintay na lang na bumagsak habang nakanganga. Para tayong nag-iimbak ng tubig sa butas na planggana. Katulad ng bayan kong ang hustisya ay hindi na gumagana. Wala silang malasakit sa kapwa. Ngayon nila makikita ang hustisya at kalayaan na sinisigaw ng bansa. Pinamunuan tayo na makasarili at mapagpanggap. Tayo ang nagpakahirap, sila ang nagpakasarap. Sa araw na ito, iparamdam din natin sa kanila ang ginawa nilang pagpapahirap. Hindi na gumagana ang demokrasya. Pati ombudsman hawak na ng mga buhaya. Ang pagtitimpe ay hindi na kaya. Binababoy nila ang batas. Mga kabataan, tayo na lang ang pag-asa ng Pilipinas. Hindi tayo aatras. Pilipinas, nilunod ka sa kahirapan dahil sa panghihigit. Daig pa ang bagyo kung taong bayan ang humagupit. Lalaban tayo ng may pagmamalasakit.
Dahil ang kabayanihan ay pagbubuhis ng buhay ng walang kapalit. Tunay na ang pag-ibig ay hindi nabibili, sapagkat ang pagmamalasakit sa kapwa at sa bayan ay higit pa sa sarili. Sa ngalan ng hukbong sandatahan ng Republika ng Pilipinas, katahimikan o karapatan, tungkulin o katarungan, kapayapaan o kalayaan, ang buhay ay binubuhis sa bayan, hindi sa politiko na nangapi sa bayan. Bayan ko ang pabayaan o ipaglaban, ang magmalasakit o walang pakialam, ang magtagumpay o ang magpaalam. Lahat ng nagprotekta sa korupsyon ay pagtataksil sa bayan. Lahat ng nagtatanggol sa mga magnanakaw ay mananagot sa taong bayan. At ang pinakautak ay nasa Malacanang. Mga kabataan, palayain natin ang ating inang bayan. Lalaban tayo para sa bayan. Iligtas natin ang Pilipinas. Ipakita natin ang ating tapang at lakas. Bitbit ang ating watawat. Sisingilin natin silang lahat. Para sa kinabukasan. Para sa Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas! Hindi matitiis ng kanyang mga anak kapag ang kanyang inang bayan ay inaapi. Hindi kami titigil. Kaya kung gusto ninyo ng kapayapaan, bumaba kayo na mapayapa. Marcos resign! Yan, maraming salamat kay Makata ng Bayan. Dennis, isang abogado na hindi manloloko. Si Retired General Virgil Garcia, ang presidente ng UPI. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kawayan muna tayo. Dinig ba tayo doon sa likod? Unang-una, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papasalamat po tayo sa poong may kapal sa biyayang binigay sa atin ngayong hapon na tayo'y nagtitipon. Ang dami pong grasya umaapaw sa lupa. Maganda po yun, magandang paningin dahil ibig sabihin malapit nang dumating sa atin ang biyayang gusto nating mangyari. Nagpapasalamat po tayo sa inyong lahat na kahit na umulan, nandirito tayo para makiisa sa laban. Laban para sa pananagutan, para sa katarungan, para sa katotohanan, at sa pagtatanggol ng ating saligang batas. Dali lang po. Hindi po tungkol lamang kay Senator Marcoleta ang ating pagtitipon, ang ating pong pagtitipon ay mas malawak. Ito po ay para sa ating lahat. Kasama po, siyempre, ang ating kaibigan si Senator Marcoleta sa ating laban sapagkat siya po ay lumalaban para sa atin. Kaya nga po siya nagkaganoon. Ito po ang ating pagtitipon. Sinimulan natin ngayong Biyernes. Ganito po tayo karami. Ang gusto po nating mangyari sa susunod na Biyernes, mas marami tayo. Mas marami tayo para maipabatid natin sa gobyernong ito na marami ng tao ang naghahangad ng pananagutan, ng katotohanan, ng katarungan. Maraming tao na
ang hindi sumasang-ayon sa kanilang ginagawa. Hindi, uuwi tayo mamaya. Lang po ito. Gagawin natin tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 11 ng gabi, hanggang makuha natin ang gusto natin. Una muna ang ating gustong mangyari, gusto nating mag-resign yung 3 tugisan. Tugisan po, tawag ko ha, taga-tugis kasi ng mga lumalaban para sa bayan, tinutugis nila, kinakasuhan nila, inaaresto nila at kinukulong nila. Sino yon? Sino? Remulla ba? Sinong Remulla? Yung magkapatid. Tama. Hanggang hindi nagre-resign yung magkapatid, hindi tayo titigil na magtipon para hingin ang kanilang pagbibitiw. Yan po ang gagawin natin. At ngayon, alam po ninyo nung nakaraang nagtipon-tipon tayo sa EDSA. Ang ating mga kapatid na Muslim sa Mindanao ay nagtipon-tipon din. Mayroong pagtitipon sa General Santos, may pagtitipon sa Bukidnon, may pagtitipon sa Cotabato, sa iba pong lugar. Ngayon po ang gusto nating mangyari dito sa atin, gagawin natin ito tuwing Biyernes. At makikisuyo din tayo doon sa ating mga kasama na hinaharang para hindi na sila harangin sa pagpunta dito para sumali sa atin. Doon na sila sa kanila mag-rally tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 11 ng hapon, ng gabi. Palawakin po natin ang ating mensahe sa gobyerno na hindi na tayo natutuwa sa kanilang ginagawa. Sapagkat ang nangyayari ngayon, ang mga pinapangalan ng magnanakaw, walang nangyayari, pero ang mga naglalabas ng katotohanan, nakukulong, nakakasuhan. So ganun po ang gagawin natin. Basta tuwing Friday, magtitipon-tipon tayo, makikiusap tayo, yung mga taga Bicol, yung mga taga ibang lugar na malayo, wag na po kayong pumunta rito. Diyan na kayo mag-organize sa lugar ninyo ng pagtitipon katulad po nito. Sa Mindanao po, yung ating mga kasabahang People's Initiative, nandun din po sila, yung mga UPI. Padadamihin po natin ang padadamihin at yayayain natin ang mga ibang lumalaban. Wala pong kulay, walang kanya-kanyang partido, basta iisa ang pinaglalaban, ang saligang batas, ang katotohanan. Sumama po kayo dito sa amin, inaanyayahan namin ang maisog, inaanyayahan namin ang ROR, yung ROR po, Retired Officers Alliance for Reform, inaanyayahan namin ang RAGE, inaanyayahan namin ang Kampilan, ang ACRO, ang MUP, ang UPI Riders, ang Duterte Riders, etc. Lahat po, sumama po kayo dito sa amin, makiisa kayo sa amin, pagsasalitain namin kayo dito upang madinig na ating mga kababayan ang inyong mga gustong sabihin. Isa pa pong pakay ng ating pagtitipon ay para ipabatid natin sa ating gobyerno na hindi natin nakakalimutan ang iskandalo ng flood control. Hindi natin nakakalimutan ang malawakang nakawan, ang pagnanakaw ng ating pera. Kahit na mayroong impeachment, kahit na ano pa ang gawin nila, huwag nating kakalimutan ang flood control scandal. Kailangan po maliwanag na maliwanag. Ang impeachment po para sa akin ay diversionary. Yan po ay para lamang lingatin tayo, mawala ang ating pag-iisip sa nakawan sa flood control. Mahigit na pong 1 taon nang lumabas yan. Hanggang sa ngayon, wala pang nangyayari. Hanggang sa ngayon, ang mga pinangalanan na tumanggap ng maleta, wala pang nakakasuhan kahit isa. Pero, ang mga naglalabas ng katotohanan, ang mga nagsasabi kung sino ang magnanakaw, sila ang kinakasuhan.
Mamaya po, imbitahin ka rin namin sa ibang araw. Tayo ka rin dito para madinig ka ng ating mga kasamahan. Ngayon, ito po, pag bumaha sa lugar ninyo, ipasa nyo po sa social media, ipakita natin sa ating mga kababayan na sa lugar ninyo ay bumabaha dahil yung mga flood control na dapat sana ay naipagawa at napigil ang baha para tayong lahat ay mabuhay ng matiwasay at ligtas. Hindi na mangyayari yon dahil ninakaw na nila yung pera. Ipakita po natin sa ating mga kababayan sa lugar natin bumabaha. Saba ka ha? Okay ka? Ganito po. Doon sa impeachment, napag-uusapan lamang po, hindi po ito talaga pakay. Nabanggit ko yung impeachment. Sa impeachment po, pag totoong talagang may ebidensya sila, sa totoo lang po, ang usapan sa impeachment, ebidensya. Magmula umpisa hanggang matapos ang impeachment, ebidensya ang usapan. Pero, pag wala kang matibay na ebidensya, ang kakalkalin mo yung 24, ang kakalkalin mo yung 16. Pipilitin mong pababain dahil wala kayong numero. Kaya bantayan din po ninyo yung mga katotohanan doon sa impeachment. May kaso ang mga may kaso na ba yung mga napangalanan na tumanggap ng maleta? Si Martin Romualdez, may kaso na ba? Si Tito Soto, may kaso na ba? Si Congressman Benny Abante, may kaso na ba? Si Congressman Stella Kimbo, may kaso na ba? O sandali lang, yung kaibigan ko, si Erwin Tulfo, may kaso na ba? May kaso na ba si Mike Defensor? May kaso na ba si Senator Marcoleta? May kaso na ba ang Brave 18? Si General Pokis, meron na, aresto na yun eh. Ito pa, yung maganda, may kaso na ba si Cathy Binag? O meron, may kaso na rin. Mga kababayan, ito lang po ang ihahabilin ko sa inyo. Pag ang mamamayan ay maalam, pag ang mamamayan ay nakikialam, ang mga may kapangyarihan hindi makakapagmalabis. Kaya manatili tayong alert, manatili tayong lumalaban katulad nito. Sana po pakita natin sa susunod na Biyernes, mas marami tayo dito. Kasi sa susunod na Biyernes, hindi na ninyo kailangan ng payong. Walang bagyo eh. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating laban.